Hello guys! Isa na namang mapagpalang araw sa ating lahat. Ayun, good evening sa ibang panig ng mundo. So bali ang ating content for today is tungkol sa pagdi-disassemble na naman ulit ng ating 1911. Alam ko marami nang nakagawa ng content tungkol sa pag-disassemble and reassemble ng 1911 pistol. Gusto lang natin pakita kung ano yung ating paraan o yung ating technique sa pag-disassemble ng ating 1911. So bali ang gagawin natin ngayon guys is dalawang paraan ng pag-disassemble ng 1911. So bali ang uunahin natin is yung kung ano yung traditional o yung ano yung common na way ng pag-disassemble, yung mga itinuturo sa mga gustong matutong mag disassemble and reassemble ng kanilang 1911 na pistol. Yun. So bali sisimulan natin siya doon sa common na paraan. So, bago natin simulan yung ating content, check natin yung ating laruan. So walang nakalagay na magazine. Check natin yung chamber. Walang laman yung kanyang chamber, empty. So safe yung ating laruan. So yun. Ang kalimitang ginagawa ng mga nagdi-disassemble ng 1911 is yung kumbaga common sa lahat na may hawak ng 1911 or kahit sa mga tutorial, ang kanilang ginagawa is ganito. Pagka dinidisassemble nila, pag tinanggal nila yung slide stop, tinitignan na may tapat itong kunting gatla na ito or may kanal na ito, itatapat dito sa parang tinga ng slide stop. Ayan, so pag nakatapat na yan, sa kanila itutulak yung slide stop and then hihilain yung slide stop dito sa kabilang side, dito sa left side. Ayan. Ganyan yung common na tinuturo sa mga gustong matutong mag-disassemble ng ating 1911. So ayun, and then sunod is tatanggalin yung recoil spring assembly. Ayan. Yun nga palang gamit nating laruan guys is pang competition na ito. So medyo may kaibahan sa ibang 1911 na platform. Actually yung ating laruan is ang kanyang model is 3011, pero ang platform nito is mismong 1911 pa rin. Medyo may kaibahan lang sila sa mga pyesa nitong gaya nitong kanyang recoil spring assembly, yung kanyang guide rod iba na siya kasi ito is ang tawag ni Mitrillo dito dahil siyang gumawa nito is recoil buster. And meron din yung ibang gawa nila na yung may butas na yung kanyang guide rod. Ito medyo mas payat siya ng konti at mas maraming spring. So ang spring nito is ito isa, tapos itong pinaka spring nito dalawa, and tatlo, apat, bali apat na ano to na spring. So ayun, and then saka tatanggalin yung kanyang barrel paharap, yan, ganyan. And then pag ibinalik, ganon ulit. And babalik yung kanyang reverse plug, ayan. And yung kanyang recoil spring assembly, ayan. Kailangan nating pigilan dahil pagka hindi napigilan, tumatalsik ito. Ayan. Ganyan yung common na pagkakalas. Ayan. And syempre ibabalik natin. Ayan. Tapos sisilipin natin. Yun. Align ulit. Saka natin siya ididiin. Ayan. Na-assemble na natin ulit yung ating 1911. Ganon yung common na itinuturo sa mga gustong matutong magkalas ng 1911. Ulitin natin.
Itong gatla na ito, itatapat natin doon sa parang ngipin o tenga ba ng anong tawag nito, ng slide stop. Ayan, and then tsaka mo ididiin ito. Ayan, ulitin natin para makita. Ayan, pag naitapat na ganyan yung gatla, and tsaka ididiin ito dito sa kabila. Ayan, para umangat. Nakaangat na ngayon. Ayan, ganyan. Balik natin ulit. Ayun, saka natin i-align yun. Ganyan yung common na itinuturo. Sa akin naman, ang technique ko guys is hindi ko na tinitignan yung gatla doon. Ito, hindi ko tinitignan kung nakatapat na siya dito. Ang aking technique is kahit nakaganito yung ating laruan, once na hinawakan ko, safety check natin ulit. Dahil kunyari, bagong hawak lang natin yung laruan, so walang naman. So pag nagkalas na tayo, ang technique natin guys is kahit nakaganyan, natatanggal ko yung slide stop. Ang aking technique is steady ko na pinupush itong slide stop, itong kabilang side na ito. Steady nakapush yung aking dyan, isang hintuturo. Push mo lang ng steady papunta sa may left, and then pagka hinila mo yung slide, kusang aangat yung kanyang slide stop. Pwede mo na siyang kuhanin agad nang kahit hindi mo na tinitignan kung naka-align yung gatla doon. Ayan, so ibalik natin. Ayan, silipin natin yung kanyang barrel link kung nakatapat. Ayun, nakatapat naman. Ayan, saka natin ibalik. Ayan, hindi mo na kailangan titignan pa na ganyan and then i-align. Ang technique is steady mo siyang ididiin. Medyo itong ang slide stop ko guys is nakalubog pa eh. Yung mga original 1911 is nakausli ito. Medyo malaki ang angat, lalo na yung mga single stock. Kahit sa Armscore nakausli yan. So mas madali mo siyang maidiin. So yon, again, ulitin natin. Yan, kung titignan nyo, kahit anong diin mo dyan, hindi lalabas yan kasi hindi naka-align doon. Pero pagka tayo nag-dismantle nyan or nag-disassemble, once na hinawakan ko ng ganyan, steady ididiin ko ito. Ayan, and then hihilayin ko yung slide, nakaangat na po yun. Ganun lang po kadaling i-dismantle yung ating 1911. Then bibitaw natin ganyan, hilayin yung slide. Ayun, natanggal na natin yung slide sa frame. And syempre yung susunod doon, tatanggalin ito mga ito, pero nagawa na natin ng ilang beses yan. Ayan, bali assemble na natin ulit. I-ayos natin yung kanyang pangalan nitong barrel link. And syempre kailangan natin siyang ibalik sa dati. So assemble natin siya ulit. Ayan, sasalpak ulit natin ng ganito. Yun. And syempre kailangan natin isunod yung kanyang slide stop ito. So ipapasok lang natin ganyan. Ayan, yung align. Yun. Ayun guys, hanggang doon na lang yung ating content for today. And maraming salamat ulit sa ating mga kaibigan dyan na walang sawang nang nakasuporta sa atin, laging nanonood. Ayun, shout out sa inyong lahat. And ingat kayo palagi. And God bless po sa ating lahat.
Bless po sa ating lahat. Bye-bye!